Okay mga Lord, so meron pong bagong revelation si Manny Bonoan na ilang mga DDS senators ang involved. Actually, hindi lang naman mga DDS senators, pero yung mga prominent na napangalanan niya ay si Robin Padilla, si Amy Marcos at saka si Bongo. Now, ano po ba yung leadership fund? Kasi nga, yung nag-a-allocate ang DPWH noon para sa mga projects ng mga senators, okay? So ang accordingly 500 to 1 billion pesos 'yon, okay? 24 billion in total. So napakalaki 'yon. So sinabi to ni Manny Bonoan in open court sa Sandigan Bayan and nag-testify siya. So pagka nagsisinungaling siya dyan, alam niya nang may kaso yon. So ano po yung point nitong content natin for today? Why am I giving you all this context? Kasi po, nag-research ako about dito kung totoo ba talaga kung ano yung insertions ni Robin Padilla. And siguro I will let the video speaks for itself. And syempre, magko-commentary tayo. Let's go. To that controversial building, the Philippine Film Heritage Building. Okay, so yung building na yan is an insertion of Robin Padilla doon sa budget. So this was siguro nung 2025 ito kasi itong posting na to was on July 1. So I would assume na previous year pa yung insertions ni Robin Padilla or amendments. Okay, so wala naman kasing masama doon. Okay, masama doon kapag kumita ka. Gets. So pero pag ginawa mo 'yon, ito yung request ng mga constituents mo or nung mga advocacy group na pinaglalaban mo, okay lang 'yon, okay? So tuloy lang natin. Ano ang estado ngayon niya? Well, natapos na siya. Pero dumaan kami sa kalahating butas ng karayom. Kasi Ayun. originally, nung inestimate niya, nung kontratista ni Chairman Tirso Cruz, okay, ang binigay na presyo, Kontratista ni eh di alam na. Oh, alam na kung sino yung gagawa, 150 million to 150 build that million. building. Tapos, binigyan kami ng pera, Estimate. insertion ni Senator Padilla, ni Oh, Robin. narinig niyo 'yon ha, malinaw 'yon ha. Tapos, binigyan kami ng pera, ng insertion ni Senator Padilla, ni Robin Padilla. Okay, so sinabi ni Direk dito ni Joey Reyes na binigyan sila ng insertion ni Robin Padilla. Okay? Wala namang ibig sabihin 'yon kasi we would assume na okay lang 'yon, no? Pero kayo ang bahalang mag-imbestiga diyan. Ng 150 million. Okay. Tapos sabi sa amin, tapos na ang building. Hindi na si Tirso ang chairman ako na ang chairman. Dahil pagdating ko, kalahati pa lang. Okay, Oh my God, hindi pa pala natapos. So, doon sa 150 million na insertion ni Robin Padilla, hindi pa tapos yung building. My God! Bakit ganito ito? Ang sabi, 150 phase 1 lang yun. Oh my Kailangan God. mo ng 100 million. Sabi ko, Diyos ko, saan ako kukuha ng 100 million? Kahit Okay, so yung ano kasi yung Heritage Center na yun, it's government owned, okay? So kailangan lumapit siya sa gobyerno para mabigyan niya ng budget. So tama naman yung ginawa ni Robin Padilla, in fairness sa kanya. Hindi yun indicative of corruption. Pero it's up for you to decide kung ano yung iisipin mo doon. Pero I don't think naman na ano yan I don't think naman na may kinalaman dyan, may ginawang masama dyan si Robin Padilla. Hindi ba? Pero, well, pakinggan nyo na lang. lumuhod ako sa lahat ng senator at congressman, saan ako kukuha ng 100 million? Oh. Mabuti na lang na nakamiting ko na ng first lady, okay, at nabanggit ko yung problema. At ang sabi ko, kasi, sabi, sino ba na yun yan? Na-realize ko, kasi ang kontratista niyan, yung tinalo ni Vico sa Pasig. Oh my God, kaya pala hindi natapos sa 150 million. Kasi yung kontratista niyan, nung Fumace 1 ay yung kontratista na tinalo ni Vico sa Pasig. Putik, ang gandang merong bago i-reveal, maganda may ganyan. Di ba? Sino kaya yon? Okay, so pakinggan natin. Tuloy natin. No? Sino ba yon? Ito naman, Diskaya couple. Okay. So ayun, doon medyo pumilantik ang tenga ng first lady, pumunta. Anyway, nung pumasok si Vince Hison, okay. Ni-require ng first lady kay Vince na tapusin itong building. So right now, tapos ang estado. Ay, tapos na. That's good news. Okay, so kita nyo kung ano nangyari, di ba? Nung
nung nagkaroon, eto, yung pagkakaintindi ko lang ha, pwede kong mali, pwede nyo akong i-correct yan sa comment section. Okay, so, ang nangyari rito ay nag-request na i-upgrade or pagandahin yung building na yon na pag-aari ng gobyerno ni Direk, di ba? Sabi niya gano'n, doon linapitan niya muna si Senator Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla ay nag-amend, di ba? In-amend niya yung yung budget na nagkaroon siya ng insertions or institutional amendment ang tawag doon sa yung formal way doon. So nagkaroon siya ng insertion and in-insert ni Robin Padilla is yung budget ni Direk, 'di ba? Para i-upgrade yung building na yon. Tama, 'di ba? Ganun yung nangyari. Now, hindi alam ni Direk kung sino yung magiging kontratista na hahawak doon. Kumbaga siya nagre-request lang siya, admin work lang siya, pero pagdating doon sa implementation, wala siyang wala siyang kiber doon. Okay? Tapos nung na-upgrade na yung building, supposedly kulang. Phase 1 pa lang daw 'yon at ang kontratista ay si Diskaya. Oh my God. No! Ang tanong diyan, ibig sabihin, kung hindi pa pumasok si First Lady tsaka si Vince Dizon, wala. Hindi pa phase 1 pa lang siya. Hindi naman natin siya incomplete substandard, ano bang tawag natin dyan? Kasi halfly done. Di ba maraming ganyan? Yung 800 million na yung nabuhos mo dun sa isang project, tapos pundasyon pa lang ang meron or 2-4 na poste. Yung iba nga, tapos kinulayan lang yung daan, di ba? So ano yung pinopoint ko dyan, mga Lods? Ang pinopoint ko dyan, somewhere in the chain of command nung paggawa nitong building na to, merong dapat tanungin kung bakit after ang estima lang para i-upgrade yung building is 150 million, 100 million. O lagay na natin sa 150 million pinakamataas. Yung pala 250 million ang kailangan. 'Di ba? So ano yung point diyan, mga Lods? Around that area may nangurakot. Sino yung nangurakot? Yan ang tanong natin, 'di ba? Kasi ang estima mo ito lang yung budget, pero ang laki nung hiningi. Who kaya? Diba? Kayo na lang ang bahalang mag-decide kung sino yan. Basta ako, everyone is presumed innocent until proven guilty. And tingin ko naman, si Robin Padilla, ginawa lang niya yan para, kasi kaibigan niya si Direk at saka kumbaga kabaro niya si Direk in the sense na nasa isang industriya sila sa matagal na panahon, pinagbigyan niya lang yung hiling na ayusin yung building, di ba? Nung nawala yung nung pumasok yung mga Diskaya, kung sino man nagpapasok sa mga Diskaya, yun ang dapat nating imbestigahin. Sino ang care of niya, building na yan, di ba? Kasi may ganun na yung care of ng yung proponent na tinatawag, alam niyo naman siguro yan. Sino yung proponent senator? Sino yung care of niya? Well, tingnan natin. Sa investigasyon, sana maimbestigahan to ng ombudsman ora mismo. Di ba? Pumutok di ba? Magkano kaya yon? 500 million? 101 billion? Sana all. Joel, itong mga nangyayari sa ating bayan, impeachment starting July 6, may rally ngayon sa EDSA, korupsyon, kaliwat kanan. Ano ang iyong nararamdaman? Galit na galit ako sa nangyayari. Kumukulo ang dapat na kumulo sa loob ko. Kayo, anong nararamdaman nyo na... Kasi alam nyo nakaka-frustrate sa ganitong linya ng content. Kasi kayo, pag hindi nyo nagustuhan yung sinusuportahan ko, ang unang magagalit kayo sa akin. Sabihin nyo, sinusuporta ka naman ng corrupt, ganyan. Pero hindi nyo nakikita na yung buong sistema, whether DDS ka or Marcos apologist ka, or yung mga... or kung saan ka mang political aisle na bibilang, it's all the same. In the sense na may gago sa kaliwa, may gago sa kanan. So, bakit ka pa mamimili or bakit ka pa magagalit dun sa mga tao sa sinusuportahan nila? If ang context naman ng pagsuporta is anti-corruption, kuha nyo. Point is,
kung galit kayo sa korupsyon, galit dapat kayo sa lahat ng korap. Hindi kayo namimili. Galit kayo dun sa mga, galit kayo dun sa mga tao na bumulsa ng billion dyan sa flood control, at galit din dapat kayo dun sa mga umuubos ng confidential funds. Tama, di ba? Hindi sila magkaibang bagay actually. Magkaparehas na bagay sila. Pwede kayong magalit ng sabay. Hindi pwedeng isa lang ang magkakagalitan nyo, yung isa hindi. Kasi ang ibig sabihin yan, kung ganyan pala, na yung isa pwede, yung isa hindi pwede, yung isa naman kasi maliit, yung isa malaki, di ibig sabihin, okay lang na yung ibang tao ay magnakaw ng konti. At yung iba naman, okay lang kung hindi na okay pag marami na. Or dahil paborito nyo yung nasa kabilang parlor, ibig sabihin, sila, pwede silang want to sawa magnakaw. Yung isa naman, hindi pwede kasi hindi nyo sila gusto. Meaning to say, dapat, lahat pantay-pantay dapat natin tinitingnan ang mga bagay-bagay. Ebidensya po ang basihan natin. Dito, wala tayong makikitang basihan na si Robin Padilla ay nakinabang dito sa ginawa niyang insertions. What we can say is this: ang contractor nung una, bago pumasok si Joey, ay si Diskaya. So dapat nating sundan yung clue na binigay ni Direk Joey. Okay, si Diskaya ang contractor, sino yung susunod? Sino yung sa ilalim nun? Tama, di ba? Ang ilalim ba nun ay sino yung proponent senator or congressman na nag-implement niyan, di ba? So kailangan natin makita lahat 'yon gamit ebidensya. Wag po tayo magbibintang. Ako hindi ko gusto yang si Robin, bobo kasi yan, sabi nila. And I agree na si Robin ay hindi matalino or hindi masyadong ginagamit yung kokote niya. Pero hindi ko siya pagbibintangan ng kahit ano kasi wala naman siyang track record ng corruption, in fairness kay Robin Padilla. Patas lang po tayo dito. Except hindi, may mga biases naman ako talaga na sinusuportahan na politiko, di ba? Okay ba 'yon? Sige. Gege mga lods. Ang pangalan po nitong video na to, Fast Talk with Boy Abunta, The Filmmaking Icons, Joel Lamangan and Joey Reyes, full episode 887. Panoorin niyo po, gege mga lods.